Isang maulan pa rin na araw mga kababayan, narito na po ang ating ulat panahon sa araw na ito, September 18, 2025. Sa mga oras na ito, palabas na o papalabas na ang bagyong Mirasol at binabagtas na ang Luzon Strait. Gayunpaman, nagbabala pa rin po ang pag-asa sa ating mga kababayan kung saan malapit ang naturang bagyo. Dahil ayon po sa pag-asa, kahit nasa karagatan na ang naturang bagyo, makararanas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon. Lalo na po sa kanluran ng Luzon, dulot po yan ng trough ng bagyong Mirasol. Dahil ayon nga po sa pag-asa mga kababayan, ngayong araw pa lang po mag-uumpisang lalakas ang naturang bagyong Mirasol. Kaya pinapaalalahan ng pag-asa ang ating mga kababayan na mangingisda. Hanggat maaari, huwag na po kayong tumuloy na mangisda. Dahil nga po sa banta ng malalakas na pag-ulan at malalaking o matataas na pag-alon ang inyo pong mararanasan sa karagatan. Samantala, lalakas naman ang southwest monsoon o ang hanging habagat, kaya lalo po itong makakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dulot po yan sa trough ng bagyong Mirasol na papaalis na sa ating bansa. Samantala sa mga oras na ito, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na binabantayan ng pag-asa, ang bagyong Nando, ang ika-4 na bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Ayon po sa pag-asa mga kababayan, hindi po nila inaalis na posibleng umabot sa Super Typhoon category ang naturang bagyo at Signal number 5 ang kanyang lakas habang ito po ay papalapit sa ating bansa. Para po sa karagdagang impormasyon at makatotohanang update sa ating panahon, pakinggan po natin ng mabuti mga kababayan mula po ito mismo sa weather specialist ng DOST Pag-asa. Tuluyan na pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong tropical depression sa labas ng ating PAR at pinangalanan na po natin itong Nando. Nananatili naman po siya may tropical depression category. Huli itong namataan sa layong 1,140 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So ano po ba inaasahan nating track po neto ni Nando? Kung makikita din po natin dito po sa ating track, meron po tayong letter T which is nagsisignify po ng typhoon category. At inaasahan po natin magkakaroon po siya ng intensification hanggang typhoon, pero hindi rin po natin inaalis yung posibilidad na ito'y maging isang ganap na super typhoon. Possible po pinakamaaga po na magre-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal ay sa Sabado at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na pagtataas ng pinakamataas po natin na signal which is number 5. Dulot na rin po ito po yung pinakamataas nating tinataas kapag meron po tayong super typhoon category. So kung maaalala din po natin, kapag meron po tayong bagyo dito po sa eastern section ng ating bansa, nagkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon. At nakikita rin po natin na magiging typhoon category po ito. So inaasahan din po natin yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon, lalo na po dito sa may southern Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon din, meron din tayong epekto ng southwest monsoon dito sa may southern Luzon, Visayas at dito po sa western section ng Mindanao. Under pa rin po ng tropical cyclone wind signal number 1, dulot netong si Mirasol ay dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, eastern at northern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern at central portions ng Ilocos. So inaasahan po natin malalakas din po mga hangin na mararanasan po nila. So mag-ibayong pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Mismong sa pag-asa na po yan mga kababayan ha. Ang mahalaga, huwag po natin kakalimutan ang kanilang paalaala sa ating lahat. Ang mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng bagyo o malalakas na pag-ulan. Kaya hanggat maaari, lumikas na tayo sa mas ligtas na lugar. Muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa mga paparating na bagyo sa ating bansa. Muli po, ito ang balita sa bansa na nagsasabing hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.